What's up mga megs? Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Maghanap tayo ng motor na babagay sa iyo, motor na kaya mong installment, di ka mahirapan tuwing monthly, at motor na kaya mong i-cash. Ngayong araw nito mga megs ay nandito po tayo sa Weltic, Basak, Lapu-Lapu, Cebu City. So kung maalala nyo yung mga megs, nakaraan po nandito po tayo dahil binibigyan po natin itong kanilang Mio Sporty. So yan, shoutout kay Mio Sporty. Tapos ngayon mga megs, may nakita kasi ako dito mga megs na gawa ni TVS. Ito po ay ang TVS XL 100. So yung TVS po mga megs ay gawa po ito ng India. Kung may makikita kayo ng mga Piaggio, yung mga 3-wheeler ba. So yun po mga megs ay gawa din po yun ng India. Kaya sabi ko mga megs, babalikan ko ang motorsiklo nito dahil gusto ko na i-features ito sa aking channel. Dahil nga mga megs, kung kayo ay mahilig kayo sa mga classic na motorsiklo, classic design with modern design, ito po ang motorsiklo na babagay sa inyo. Ito po si TVS XL 100cc. So 100cc lang po yan mga megs. Pero mamaya ko na kayo i-update dito mga megs, Punta muna tayo dito. Dahil dito kay Weltic Basak mga megs, may mga available sila dito na Mio i125 at mga bago po ito. Mga bagong kulay ngayong 2021. So may available sila dito na yellow. Ang ganda ng pagka-yellow na ito ni Yamaha Mio i125. So iba na rin yung kanyang decals. Mas pinaganda ngayon mga mix, dahil nakikita ko mga mix na parang mas lalong gumanda yung mga design ngayon ni Mio i125. May available sila dito na yellow tsaka matte blue. Kita nyo rin po yung matte blue. Iba na rin po yung kanyang style. Tapos yung kanilang mags, wala na silang may nakasulat na Mio i125. So simple lang po yung decals niya pero attractive. Ito po mga mix yung kanilang cash price at yung down payment. So kung may nagustuhan man kayo ng mga motorsiklo dito mga megs, ay punta lang po kayo dito sa Weltic Basak. Lapit lang po siya sa Petron. Pero makikita nyo naman mga megs yung building nito dahil malaki pa yung building nito at bago pa po ito. So tara mga megs, punta na tayo kay TVS XL 100cc. Wala nang patumpit-tumpit pa. So tara na. Yan diba mga megs? Sobrang ganda ng motorsiklo nito. Kung makikita nyo ito mga megs sa personal mga megs, ay mas lalo nyo po siya ma-appreciate sa ganda ng motorsiklo na ito. Dahil napakasimple lang po yung kanyang style. Hindi lang po talaga napakasimple. Classic po talaga. Classic design with modern design. Nakikita nyo yung kanyang tangke, yung kanyang gas tank. So ang cute ng kanyang gas tank mga megs, So kung mahilig kayo sa mga classic, ito po yung mga scooter na babagay sa inyo. So yeah, simulan natin dito sa kanyang front light. So dito mga megs sa kanyang front light mga megs ay gumagamit po ito ng halogen. So hindi pa po siya LED. So siguro mga megs hindi rin babagay siguro sa kanya kapag LED yung nilagay nila dyan. Kagandahan naman mga megs sa halogen mga megs ay kapag umuulan na megs, so kitang-kita mo yung daan na kahit maulan pa. At yan din po yung mga advantage ng halogen na ilaw. Pagdating dito sa kanyang signal light mga megs ay gumagamit ito ng bulb type. So malay nyo balang araw gagawa sila ng ganitong ulit na design pero LED na po lahat. Yan. So, ang kinagandahan nito mga megs, hindi siya matigas yung kanyang signal lights. So, ang kinagandahan nito mga megs, pag dumaan ito sa mga matagtag na lugar o sa mga lubak-lubak or especially kapag nasagip ng tao, so hindi siya madaling mag-crack dito dahil nga gumagalaw siya. So, maganda yung play niya. Pagdating sa kanyang fan suspension mga megs, ay gumagamit po ito ng telescopic fork. Ang ganda nito mga megs, meron po itong cover. So, iwas siya sa mga buhangin, sa mga dumi. Tapos yung sa kanyang front brake mga megs ay gumagamit po ito ng mechanical drum brake. Ayan, so kita nyo yung kanyang brake mga megs.
kahit naka-mechanical drum brake siya mga mix, no, ay bumagay pa rin sa design ng motorsiklo na ito. At yung size po pala mga mix ng kanyang gulong mga mix ay 16 inches yung size ng kanyang mags. Sa totoo lang mga mix, no, hindi ko mag-gets yung kanyang size. Yung pagkakaalam ko lang, 16 inches yung size ng kanyang mags. Pero dito po, nakalagay po dito, 2.2 tapos by 16 tapos 41L 6PR. So kayo na po bahala mga mix kung ano pong ibig sabihin yan. Basta yan po yung size ng kanyang gulong. At yung sa mags niya nga po mga megs ay 16 inches po yung size ng kanyang mags. Yung mga megs sa kanyang likuran mga megs, 16 inches din po yung size ng kanyang mags. Tapos yung sa gulong niya, 2.50 by 41, tapos 41L 6PR. Ganda ito mga megs dahil pwede siya sa mga off-road dahil sa style ng kanyang gulong. At yung kanyang gulong mga megs, no, ay ito po ay radial tube. So hindi pa po siya tubeless. XL100 is powered by Euro 3 compliant for the displacement of 99.7cc. 4-stroke, single cylinder, air-cooled, with a maximum power of 4.3 horsepower at 6,000 RPM. At may max torque ito na 6.5 Nm at 3,500 RPM. Ito ang maganda ipangsingit sa traffic dahil may bigat lang ito na 80 kg at may seat height na 770 mm. Kaya estudyante man, matanda o babae ay swak na swak sa motor na ito. Naka-carburetor pala ang motor na ito mga megs, pero malay natin balang araw magugulat lang tayo na may lalabas si TVS na naka-FI na. So antayin natin mga megs. Mga megs, dito naman sa kanyang rear suspension, so dalawa siya, no, yan. So siguro mga megs, no, maganda yung play nito kapag hininan mo sa lubak-lubak kahit na nakasakay si OBR mo. Pagdating mga megs sa kanyang rear light mga megs ay gumagamit po ito bulb type. So kita nyo mga megs, ang ganda po ng design ng kanyang sa likuran mga megs, no, sa rear light niya. Sa kanyang rear fender mga megs, no, ay so hindi po siya plastic mga mix, no, stainless po siya. So may kulay siya na glossy green. Hindi pala siya matte green mga mix, no. So yung kulay po pala ng motorsiklo nito ay glossy green kasi mga mix kapag malayo kasi parang makikita mo na parang matte green siya, pero kapag malapit na glossy green po pala siya. Tapos ito mga mix, no, dito naman siguro dito yung kanyang underseat storage, no, o baka yung battery niya. So hindi natin tumopen ng ano dahil wala pong susi. So dito naman mga eggs, dito naman yung kanyang gulay board. So ang kagandahan mga mix sa classic na motorsiklo nito dahil mayroon siyang gulay board. So siyempre mga mix, no, minsan kasi yung mga motor natin, no, ay ginagamit natin yan kapag pupunta tayo ng palengke, kapag pupunta tayo ng mall. Yan yung mga advantages ng mga motorsiklo na may mga gulay board dahil pwede mo dito malagyan ng pinili mo. Kaso nga lang mga mix, na wala siyang sabitan ng plastic mo. Siguro safe naman siya mga mix dahil dito yung paa mo, so pwede mo naman siya maipit. Dito yung sa paa mo eh. Tapos ito naman yung kanyang side stand. So naka center stand po siya. Maganda din mga mix dahil may cover na po yung kanyang nakalimutan ko tawag dito. May cover na po siya. So plastic siya mga megs, no? So hindi siya matigas. So ang kagandahan nito mga megs, hindi siya madaling mag-crack kapag dumaan to sa mga matagtag na lugar. Ang ganda. Dito naman sa kanyang upuan mga megs, no? So yun, sakto lang po yung tigas tsaka yung lambot niya. So sana naman balang araw ay makasubok tayo na test drive yung motorsiklo na ito. Ito po pala Meg sa kanyang muffler mga. So matte black siya. Matte black siya tapos meron siyang heat guard. Yan. So plastic din sa mga Megs. Hindi pala mga Megs, sorry. Bakal po pala siya. Bakal siya. So matte black yung kulay niya. Ang cute din po yung kanyang muffler. Siguro pwede mo nyo naman palitan ng mga aftermarket na muffler. Pero para sa akin mga Megs, no, hindi nyo na siguro kailangan na palitan kasi
bagay naman po sa design ng motorsiklo na ito. Air-cooled siya mga megs, tapos 100cc, okay lang po yun kahit na ilong ride mo ito, hindi po ito mag-overheat. Ang problema lang dyan mga megs, kapag yung motorsiklo mo ay mga mga lampas 200cc, tapos naka-air-cooled po siya, tapos nag-long ride ka na walang pahinga, ay doon mga megs siguro na mag-overheat yung motorsiklo mo. Dito mga megs sa harapan niya mga megs, parang makikita mo dito yung mga kagaya ng mga sasakyan ni Bob Marley, di ba? Matataas yung kanyang naked handlebar. So naka naked handlebar siya. Kinagandahan dito mga megs, no, dahil ito talaga yung nagpadagdag sa sexy sa motorsiklo na ito. Ito ka ma-attract sa kanyang handlebar, tapos sa kanyang front light ay naka-analog meter panel siya. So simple lang siya mga megs, no, wala siyang masyadong marami. Wala nga siyang fuel gauge, front light mo, tapos signal light, ito yung speedometer, tapos yung tachometer mo, yan. Tapos siguro ito mga megs, no, kapag ano ba to, comment nyo lang mga megs kung anong ibig sabihin nito. Pagdating sa switch, so okay naman yung kanyang throttle, ang ganda rin po yung kanyang design. Ito po yung kanyang power. Tapos ito sa kabila mga megs, yung high beam, low beam mo. Tapos yung ilaw mo mga megs, no, pwede mo siya mapatay sa araw. So siyempre save for battery. Pero kaso ngayon mga megs, no, dahil nga yung patakaran ng LTO na dapat yung ilaw natin ngayon ay umaandar na, di ba? So yan, pwede mo lang ma-on siya. Tapos signal lights, yan. So balik mo lang siya kagad dito sa center. Ito yung kanyang horn. Tapos ang kinagandahan nito mga megs, meron po itong choke. Pero kung kahit wala tong choke mga megs, okay lang mga megs, no? Dahil meron naman itong kickstart. Yung mga nilabas kasi nila ngayon ng mga scooter, mga megs or motorsiklo ay wala na kang kickstart. So nang babase na lang sa battery. Pero ito mga megs, meron siyang kickstart. Kaya if in case na hindi umandar yung motor nyo, may option kayo, kickstart, sipain nyo na ng sipain hanggang sa umandar. Yeah. Tapos ito mga megs, apakan naman para sa rider. So meron siyang gumang, no. So ang kinagandaan dito mga megs, kapag nagva-vibrate siya, so hindi mo masyadong ramdam dahil meron siyang guma. Lahat naman mga megs ng mga motorsiklo ay may vibration, kahit nga po yung sasakyan ay may vibration. So hindi ako nakaka-move on sa kanyang front light mga megs. Tapos nakikita nyo mga megs yung kanyang naked handlebar. So ang ganda po talaga tingnan. Yun, sobrang ganda. Tapos yung kanyang busina mga megs, no, ito po yung kanyang busina. So, ang cute din po. Siguro ang cute ng tunog nito, no. Tapos sa kanyang engine naman, so wala siyang cover dito, pero okay lang. Bagay naman yung kanyang design mga megs. Ang ganda ng motorsiklo na ito. So ngayon mga megs, no, punta naman tayo sa cash price ng motorsiklo na ito. Cash price po dito sa Weltic pa sa mga megs ay nasa 38,000. Tapos yung down payment dito mga megs ay nasa 1,900. Tapos yung 3 years nito ay nasa 2,293. Boss, yung rebate nito 500 din. Tapos yun pala mga megs, no, yung rebate po pala nito ay 500 pesos. So napakalaki po ng rebate mga megs. Laking tulong po yun para sa ating mga rider mga megs. Kung ikaw man ay rider mga megs ng Grab rider or Foodpanda or Lalamove, pwede ito mga megs. Saka 100cc lang po ito mga megs, kaya sigurado na matipid talaga ito sa gasolina. At wag po kayong mabahala mga megs dahil made in India po ito. TVS company. So kilala po yung TVS na kumpanya sa India. Sila po ata yung number 1 pagdating sa mga motorsiklo doon, at pagdating sa mga sakinang Piaggio, sa mga 3-wheeler na nakikita natin sa daanan. So doon po yung galing, sila po yung unang nakagawa ng ganong design.